Alam nyo, may isang misteryo sa Biblia na ilang siglo nang pinag-uusapan at pinagdedebatehan ng mga scholars. Ito'y tungkol sa isang makapangyarihang karakter na kilala bilang ang maliit na sungay. Sa ating pag-uusap ngayon, susubukan nating buklatin ang mga pahina at alamin kung sino o ano nga ba talaga siya. Paano ba nagsimula to lahat? Well, sa isang nakakagimbal na pangitain ni Propeta Daniel, nakita siya ng isang nakakatakot na halimaw na may 10 sungay. At mula sa mga ito, biglang may sumulpot na iba, isang maliit na sungay na kakaiba, may mga mata na parang sa tao, at isang bibig na walang tigil sa pagsasalita ng kayabangan. Dito mismo nagsisimula ang ating investigasyon. So yan ang malaking tanong, di ba? Sino ba talaga tong maliit na sungay? Ang gagawin natin, titignan natin ito na parang isang detective story. Ang mga ebidensya, galing mismo sa kasulatan. Kaya tara na't simulan na nating hanapin ang mga clue. Okay, sa kahit anong misteryo, kailangan nating balikan kung saan nagsimula ang lahat. Saan at kailan ba unang lumitaw ang karakter na to? Kasi yung konteksto, yan ang magbibigay sa atin ng unang malaking lead. Ayon sa interpretasyon ng source natin, ang propesiya ay nagsisimula sa isang napakalakas na imperyo. Ito yung ika-4 na hayop sa pangitin na kinikilala nila bilang ang imperyo ng Roma. At mula mismo sa imperyong ito, doon daw sumulpot ang maliit na sungay. Sige, palalimin natin. Ngayon, gagawa tayo ng parang profile ng suspect natin. Gagamitin natin yung mga testimonya, kumbaga mula mismo sa kasulatan para alamin ang mga katangian niya at kung ano yung mga ginagawa niya. At eto na, isa sa mga pinakamabigat na ebidensya. Hindi lang ito basta pagsuway ha. Ang pinag-uusapan natin dito ay direktang pag-atake sa kataas-taasan, pagpapahirap sa mga tapat sa kanya, at yung matinding kapangangasahan na subukang baguhin ang mismong oras at mga batas ng Diyos. So kung i-breakdown natin yung mga clues mula sa Daniel chapter 7, ito yung mabubuo nating profile. Isipin nyo, sumulpot siya mula sa 10 kaharian, tapos ibinagsak niya yung 3 sa mga yon. Nagsasalita siya ng mga mayayabang na bagay laban sa Diyos at pinapahirapan ang mga banal. Bawat detalye, mula sa pagbabago ng batas hanggang sa eksaktong tagal ng pamumuno niya, lahat yan ay critical na piraso ng ating puzzle. Akala nyo, tapos na? Hindi pa. Kasi sa susunod na kabanata, may dagdag ebidensya pa si Daniel. At dito, ipinapakita yung paraan niya ng pag-atake. Pandaraya. Itinataas niya ang sarili niya. At kapag kampante na ang lahat, doon siya sisira. So, eto yung crucial point, di ba? Yung kapangyarihan niya hindi pala galing sa sarili niya. Ayon sa source, para siyang nakikisakay o ginagamit niyang kapangyarihang pampolitika para maghari. Isang kapangyarihan na parang parasite, kumbaga. Okay, dito na nagiging mas exciting. Kasi yung source natin hindi lang siya tumigil doon. Ikinonekta niya tong maliit na sungay sa iba pang mga propetikong karakter sa buong Biblia. Para tayong nagko-connect the dots sa isang malaking mapa. Una, yung maliit na sungay, tinumbas nila sa Hariang Hilaga. Bakit kamo? Kasi parehong nilang ginawa ang isang bagay. Pareho nilang inalis yung tinatawag na pang-araw-araw na handog. Itong pagkakatulad sa gawain ang unang sinulid na naguugnay sa kanilang dalawa. Tapos, yung hari ng Hilaga, ikinonekta pa sa mas malaking konsepto, yung kasuklam-suklam na kalapastanganan. Ito ay isang matinding akto ng paglapastangan na binanggit mismo ni Daniel at binalaan din ni Jesus na magiging isang malaking senyales sa mga huling araw. At hindi pa dyan natatapos yung chain of evidence, ika nga. Yung kasuklam-suklam na kalapastanangan na yan ay inugnay naman sa anak ng kapahamakan sa bagong tipan. Yung karakter na uupo raw sa templo ng Diyos at magdedeklarang siya ang Diyos. At yung huling piraso ng puzzle, itinumbas ng source natin yung maliit na sungay sa isang napakakilalang imahe sa Book of Revelation, yung babae na tinawag ding Dakilang Babilonia, na nakasakay sa isang halimaw at sinasabing lasing sa dugo ng mga banal. So matapos pagtagpi-tagpiin lahat ng mga clue, lahat ng koneksyon na yan, may nabuong conclusion yung source natin, isang partikular na pagkakakilanlan. At eto na nga, ang konklusyon ng source ay itinuturo nito ang isang partikular na institusyon, ang kapapahahan ng Roma. Ang tawag nila rito ay Babylonian-Roman Papacy. Ang idea dyan, parang sinaunang Babylonia, ito raw ay isang sistema na pinaghahalo ang relihiyon at politika. Ito ang sagot nila sa misteryo. Pero teka, may isa pang tanong na lumalabas dahil dito.
Okay, kung yan na nga ang sagot, ang tanong naman ngayon, kailan to nangyari? Nakaraan na ba to? O mangyayari pa lang sa hinaharap? Well, may dalawang pangunahing pananaw dyan na tinitingnan ng source natin. Sa isang banda, may nagsasabing nangyari na to. Ito raw yung historical na kapapahan noong Middle Ages. Sa kabilang banda naman, may nagsasabing ito ay isang propesya para sa hinaharap sa dulo ng panahon. At dito, nagiging interesting yung conclusion ng source. Para sa kanila, hindi ito either or. Ang sagot nila, pareho. Naniniwala sila na ang propesiya ay may dalawang katuparan. Inilalarawan nito ang isang realidad na nangyari na sa kasaysayan at isang realidad na mangyayari pa sa hinaharap. So, i-recap natin. Ano ba talaga ang significance ng lahat ng ito ayon sa analysis ng source? Bakit ito mahalaga? Eto na yung final profile, yung buod ng lahat. Tingnan nyo yung mga key traits. Pinagmulan, galing sa Roma. Pagsasalita, mapagmataas laban sa Diyos. Gawain, pag-uusig sa mga banal. Otoridad, pagbabago ng mga batas. Pagsamba, pag-alis ng handog. Kapangyarihan, nakadepende sa politika. Bawat isa sa mga yan, ayon sa source, ay tugma sa iisang pagkakakilanlan. Kaya, ang pinaka-main point dito ay yung idea ng dualidad ng propesya. Ito raw ay isang anino mula sa nakaraan na babalik bilang isang pandaigdigang kapangyarihan sa hinaharap. Isang kapangyarihan na namuno na noon gamit ang Roma at mamumuno ulit gamit ang isang global government. So sa huli yung inilatag ng source natin ay parang isang roadmap ng propesiya. Pero nagiiwan ito ng isang huling malaking tanong para sa ating lahat. Kung totoo ang interpretasyong ito, ano ang ibig sabihin yan para sa hinaharap, para sa atin? Isang bagay na sulit pagnilayan. Maraming salamat sa pagsama sa aming paghimay sa paksang ito.